Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Ramil na unti-unti na pong lumalayo sa ating landmass o kalupaan. So kahapon nga yan naglandfall sa may area ng Gubat, Sorsogon. Binaybay po niya ng Bicol Region sa Magdamag at nakarating pa yan sa Alabat, sa may Quezon. Pero muling naglandfall sa may Mauban, Quezon at dumaan sa iba pang bahagi ng Metro Manila, nakarating ng Manila Bay at lumabas ng West Philippine Sea via Olongapo, dyan po sa may Subic. At sa kasalukuyan, ito po ay nandito na sa gitna ng West Philippine Sea at bukas ng umaga, maaaring makalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Ramil po ay nasa tropical storm category pa din na may taglay na lakas ng hangin na nasa around 65 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito pong malaking bahagi ng Mindanao at Visayas, significantly wala na po tayong mga pagulan dyan or wala na pong epekto dyan ang bagyong Ramil. If ever may mga pagulan tayo dyan, is isolated na lamang po o localized sa pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Bawas na rin po yung ating mga pagulan dito sa areas ng Bicol Region, Calabarzon, at ito pong ilang bahagi ng eastern section ng Central Luzon. Dahil nga papalayo na ito pong bagyong Ramil. Sa kasalukuyan, yung trough o extension ng bagyong Ramil at yung kanyang panglabas na kaulapan ay umaabot pa dito sa western section ng Central Luzon, ang areas ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Maging dito sa Metro Manila, meron pa rin tayong mga kaulapan na dulot ng bagyong Ramil at meron din tayong mga posibleng mahihinang pagulan pa. Kasama na po dyan ang Cavite, Batangas, Mindoro at ilang bahagi ng Palawan. Pero bukas, habang unti-unting lumalayo po itong bagyong Ramil, nababawasan din po ang mga pagulan dyan at kasama niyang mapupunta sa kanya yung kanyang mga pagulan at mga kaulapan. So significantly, mababawasan po yung pagulan natin sa malaking bahagi ng puyan ng Luzon, dito po sa Metro Manila, makakasama na po tayo ng magandang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Pero possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ngayon, silipin natin kung saan posibleng pumunta. Ito pong bagyong Ramil. So sa ngayon nga, nandito na sa may West Philippine Sea. Ito pong bagyong Ramil, malapit na po yan or papunta na po yan dito sa ating area of responsibility. At bukas, maaaring nasa labas na po yan ng ating PAR. Meron tayong inaasang significant na paglakas niyan if ever, nandito na po yan sa labas ng PAR at palayo na sa ating bansa. So hindi na po natin yan inaasahang mag-recurve o bumalik pa sa ating bansa at tuluyan na po tayong iiwan ng bagyong Ramil o ang bagyong ma-international name na Fengshan. So ito na po ang huling pagtalakay natin dito po sa bagyong Ramil dahil papalayo na po yan sa ating bansa at maaaring bukas, if makalabas na po yan ng ating PAR, wala na po yan magiging direct ng epekto sa atin. Pero bago tayo matapos, i-share ko lang to. Ito po ang naging assessment o yung analysis ng Japan Meteorological Agency para sa dinaanan ng bagyong si Ramil. Para po sa Japan Meteorological Agency, ang bagyong Ramil po ay sumabit pa dito sa Eastern Visayas, umakyat sa may Catanduanes, dumaan ng Albay, dumaan sa ilalim ng Quezon, papunta ng Cavite at Batangas, nakarating din naman ng Manila Bay at lumabas din via Zambales, papunta dito sa area nga ng West Philippine Sea. So kung mapapansin nyo, magkaiba po yan sa estimate at pagtaya ng Pag-asa. So may mga pagkakataon po na yung ating bagyo, lalong-lalo na kapag mahihina yan, kung nasa tropical depression category at or nasa tropical storm o yung mababang tropical storm category, is lumilipat-lipat yung kanyang center or gitna. Tumatalon-talon po yan at minsan napakahirap hanapin yan dahil natatakpan ng mga kaulapan, lalong-lalo na kapag sheared yung ating bagyo or tabingi. So may mga pagkakataon nagkakaiba yung mga analysis ng iba't ibang meteorological agency, pero yung ating area of uncertainty o yung ating path is halos magkakamukha naman yan. So silipin natin tong example natin dyan. So ito po ang bagyong Paeng na may international name na Nalgae. Yan po ay noong 2022. At kung mapapansin nyo, 6 na iba't ibang meteorological agency po ito na magkakaiba yung dinaanan. Base sa analysis ng CWB ng Taiwan at GMA, sa taas po ng Metro Manila po ito dumaan. Pero sa JTWC ng US at ang Pag-asa at ang iba pang meteorological agency, sa baba naman ng Metro Manila dumaan. Ito pong dating bagyong Paeng. Pero kung papansinin nyo, yung ating general area na dinaanan niyan, meron din po tayong common consensus ng kanyang track or yung kanyang average na dinaanan. So ganyan po yung ating kadalasan na mahihinang bagyo. Minsan palipat-lipat ang center or minsan nagwawabol pa po yan or nag-up and down yung kanyang center or gitna. So may mga pagkakataong nahihirapang hanapin yung center or gitna niyan. Ang lamang po ng Pilipinas diyan is meron tayong access sa radar, na kung saan ang radar po ang pinaka-accurate sa paghahanap ng center ng bagyo bukod dun sa ating mga weather satellite data
at doon sa ating wind data na nagmula rin sa satellite. So kadalasan doon tayo lumalamang kapag pumapasok sa radar range yung bagyo or yung center o gitna ng bagyo. At nagagamit din natin yung ating mga local instruments at station. Kaya parang nagiging home court advantage yan. So again, hindi pa unusual ang ganitong pangyayari, lalong-lalo na kung misbehave o lumilipat-lipat yung gitna or center ng mga bagyo kumpara nga sa napakalalakas na bagyo o mga typhoon na kung saan kitang-kita natin yung center or mata ng bagyo. Sana may natutunan kayo. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.